Ano nga ba ang pagkakaiba ng building permit sa occupancy permit? Eto po yung kasagutan po natin. Base lang po 'to sa kaalaman ko kasi sa mga hindi po nakakaalam, bago po kami magpagawa ng bahay, inuna po talaga namin kumuha ng building permit. Kasi hindi po talaga puwedeng magpagawa ng bahay nang wala ka pong building permit. Kasi nga po may nag-a-advice sa amin na dapat talaga bago kayo nagpagawa ng bahay, kumuha kayo ng building permit. Pero sa totoo lang po, kung hindi niyo po napanood yung mga previous upload po namin dati, bago po kami nag-umpisang magpagawa ng bahay, kumuha po talaga kami ng building permit. Kasama na po dun yung mga plumbing, sa electrical, sa BOF, yung sa Bureau of Fire po. Kasama na po yun doon lahat-lahat. Pati po yung drawing ng bahay namin, kasama na po yun. Siguro po gumastos kami ng nasa 47K. Lahat-lahat po yun, yung gastos po namin. Ngayon po, after po nun, syempre po kasi iniiwasan po natin na kapag wala po kasing ganun, pag hindi po tayo kumuha ng building permit at nag-umpisa ka na magpagawa ng bahay, once po na ma-detect o malaman po sa munisipyo ng lugar na pinaggawaan mo po, pwedeng ipatigil yung construction ng bahay mo o kung ano mang building yung pinapagawa mo, pwede po nila yung ipatigil. Tapos, magkakaroon ka pa po ng penalties. Kaya po, sa mga hindi po nakakaalam, bago po kami magpagawa ng bahay, meron na po talaga kaming building permit. Ngayon po, yung tinatanong ko po na occupancy permit, hindi po siya galing sa sabi-sabi lang po. Kasi meron nagsabi sa akin na huwag kami maniniwala sa sabi-sabi lang. Nagtatanong lang po ako doon ng kung ano yung experience ng iba, kung magkano inabot ng kanilang bayad. Pero hindi po siya sabi-sabi kasi nga po, required po talaga siya dito na magpasa po ng occupancy permit. Kasi po yung occupancy permit, doon po binebase kung occupy na ba tira yung pinatayo mong bahay. Hindi lang po siya para sa mga commercial building, kahit po residential building, ano po siya, required po talaga na magkuha ng occupancy permit. Lalo na po ngayon, nag-a-apply po kami ng aming Meralco. Bago po kami mabigyan ng kuryente, require po siya na makapagpasa po kami ng occupancy permit. Ang occupancy permit po, binabase rin po sa building permit na kinuha po namin. Kailangan daw po yung kung ano yung nasa building permit namin sa property size. Tapos yung sa bills of materials, doon po kasi ibabase yung halaga po ng building permit na ipapresyo po sa amin. Ayun po yung ano niya. Tapos, titingnan din po kung safe na po bang tiran. Hindi po siya gawa-gawa lang po. Talaga pong require po siya mapa residential o kaya commercial building. Kahit po bahay lang siya, require po talaga yon. Siguro po yung iba po hindi siya aware sa ganun, pero matagal na daw po to na matagal na daw po tong batas na merong ganito sa Pinas. Yung iba po siguro, hindi lang siya aware sa ganun. Ayun lang po yung paliwanag doon kasi po yung iba po kasi akala po wala talagang ganun, na akala dito lang sa amin. Pero hindi rin po kasi kung mababasa niyo po yung mga comment ng iba, kahit iba't ibang lugar, meron daw po talagang occupancy permit. Yung iba nga daw po bumabayad ng 50K. Yung iba po, sa Google po kasi, mababa yung bayarin, wala pang 1K. Pero yung iba po, sa mga naka-experience na po, meron nag-message sa amin. Inabot daw ng 50K yung bayad nila. Yung sa Amadeo naman, taga Amadeo naman, inabot naman daw ng 18K yung bayad niya. At sana po yung sa amin, hindi naman ganun kalaki. Kaya yun po, yun lang naman po yung gusto kong malaman kung magkano po inabot ng occupancy permit ng iba para po magkaroon kami ng idea kung hanggang magkano rin yung aabutin ng occupancy permit namin. At sana po hindi ganun kalaki. Kasi sa totoo lang po, gustong-gusto na talaga namin lumipat. Pero, kailangan po bago kami lumipat, sumunod muna kami sa batas natin. Kasi once na hindi po natin sundin yun, bandang huli, tayo rin po yung magkakaroon ng problema. Kaya hanggat bago pa lang, una pa lang, sundin na po natin at hindi na po tayo, para hindi sumunod, tapos pagdating ng araw, magkakaroon lang po ng problema. At ayan po ang paliwanag po natin.